Magandang araw sa inyong lahat. Alam mo, dito ako sa napakagandang Monarch Hotel sa Calasiao, sa Pangasinan, no? And sana hindi kayo magsawa sa aking topic ng PhilHealth. Pero talagang hindi ko tatantanan ito kasi napakahalaga. Masaya akong i-report na dito sa Pangasinan, 100% ng kanilang mga RHU, mga Rural Health Unit, ay naka-register as consulta centers. Ito yung mga public, di ba? Pati na rin daw sa La Union at sa Ilocos Sur. So halos lahat ng probinsya ng Region 1 ay kasama na sa yung public health nila, na yung Rural Health Unit ang tawag, RHU, ay consulta centers. Naalala nyo last year, pinag-usapan natin ito, no? Yung consulta centers, consulta package ng PhilHealth, first time marinig ng maraming tao. I'm very happy to know now na dumadami na ang mga nagre-register sa mga Pilipino na makapag-avail nitong konsulta, itong outpatient na libreng konsulta, maraming kasamang mga test, pati na rin mga ibang gamot. Itong Pangasinan, La Union, at Ilocos Sur. Alam nyo, ang saya-saya ng mga tao, kasi for example, sa Pangasinan, mga 2 million ng mga tao, di ba? Mga 3 million, no? 3 million ng mga tao. Ang target nila ay ma-register ang mga 2 million na tao sa konsulta. Ngayon, naka 1 million na sila. Wala akong ginastos ang PhilHealth kasi ang pag-register ay talagang ginastosan ng local government, ng governor. No? And for that, I have to congratulate Governor Guico. And tuloy-tuloy pa ho yung registration. Kung magagawa ho ng Pangasinan, ng La Union, ng Ilocos Sur, pwede hong gawin ng ibang probinsya. Hindi na magmamakaawa ang mga mamamayan para gusto niya magpa-check up, di ba? At kung talagang mahal na mga local government officials, yung kanila mga mamamayan, ayaw nila makita nagmamalibos, nagmamakaawa sa politiko para lang makapag-check up, di ba? Hindi masaya yon, di ba? Hindi magandang tingnan. So, sana mas maraming gumawa nito. Magkano ito? For example, sa Pangasinan, tinanong ko, siguro it will take about 3.4 billion para ma-register ang lahat sa konsulta. Itong sa La Union, no? I think it's about 300 million, mga 800 million, tapos sa Ilocos Sur, mga 200 plus million. Umaabot sa mga over 4 billion para ma-register yung mga mamamayan nila na target sa konsulta package. So, again, hindi nagagawa ng marami, kulang pa ang pera. Again, nananawagan kami, sana ma-desisyon na ng Supreme Court yung aming petisyon na balik pondo yung PhilHealth, no? At hindi na madagdagan pa ang pagtanggal ng pera. 89.9 billion yun dapat tanggalin sa PhilHealth. Sabi nila, excess funds. Sabi namin, walang excess funds kasi kulang na kulang pa ang serbisyo. Tapos masaya kami kasi yung mga sinasabi ng mga justices, mukhang pabor sa amin. Mukha lang, hindi ko alam. No? Ang desisyon, kailan kaya ang desisyon? Usually yan, at least 2 months after mabigay yung mga memorandum, yung mga arguments na tapos na, mga 2 months at least bago magkaroon ng desisyon sa mga July. Kung mas maaga, mas maganda. Pero wag natin tatantanan, obserbahan natin, wag natin pahabayaan itong pondo ng PhilHealth. Tapos yung mga ibang tao naman, kung yung Pangasinan, Ilocos Sur, La Union ay maganda yung ginagawa, nako, marami din ang hindi. Kalokohan pa rin. Nagre-register sila ng tao, kumukuha na ng pera, pero wala namang check-up. So sa ibang panahon na natin pag-usapan yan. Ang mahalaga ngayon ay pwedeng gawin. Okay? Pwedeng gawin kung gusto. At congratulations sa Pangasinan, Ilocos Sur, La Union. At I think, yung Quezon City ay gusto nilang gayahin, no? I-pattern yung kanilang sistema dito sa Pangasinan. Very good. Kasi mga 2-point-something million din ang tao ng Quezon City. So dumadami at dumadami na. At may mga private consulta centers na rin. Kailangan natin ng pondo ng PhilHealth para magawa itong mga consulta centers at ma-enjoy natin ang ating PhilHealth kahit hindi tayo ma-ospital, libreng check-up, mga libreng mga test at gamot. So, hindi tapos ang laban, tuloy-tuloy ho ito para sa ating lahat. Lahat ng PhilHealth members, laban ho natin ito.